Sige. For classroom observable indicators and non-classroom observable indicators, ito po ay 25 points and 15 points. No, ibibigay ko po kayo ulit panandalian sa aking colleague, no, na PPST expert po namin to discuss po yung specifics po ng COIS and MCOIS po natin. Ayan. So, tawagin po natin ulit si Miss Lisette Carpio. Ayan. Welcome to the Learning and Development Channel, where you can learn, lead, and make a difference. So nagbabalik po ulit ako para po dito sa ating PPST COIs or COIS and PPST NCOIS. Sige, next slide po tayo. Yan. So, introduce ko po muna sa inyo itong next slide po. Ang continuum of practice or levels of practice. So dahil nga po PPST based no ang assessment po natin, ang pinaka-anchor po natin ay ang professional standards for teachers, ang PPST. And alam naman po nating lahat no dahil ilang taon na din po natin itong in-embed at ini-implement po sa ating performance management sa ating L&D, alam po natin na may 4 po na career stages ang ating PPST. Okay, meron po itong career stage 1, beginning, career stage 2, proficient, career stage 3, highly proficient, and career stage 4, distinguished. So, ang PPST no, ay may concept ng continuum of practice. Ano po ibig sabihin ng continuum of practice? Ibig sabihin po, ina-acknowledge po nitong PPST natin that while each stage has specific indicators, may specific indicators po ang beginning, ang proficient, no? Certain expectations or skills can be relevant across career stages. That's why po, makikita natin na sa continuum, may overlapping po yung mga career stages natin. So, hindi po natin binabox, no, ang ating mga teachers. Let's say, sa reclass, for example, may mga certain positions na sinasabi natin, kinaka-classify natin na, na under sa proficient career stage. Pero ang PPST po, in principle, ine-encourage po ng PPST na na may mga skills no na pwedeng ma-develop si teachers kahit na classified siya sa proficient na nakikita sa highly proficient or di kaya sa distinguished. So that's the principle no or the concept of developmental or continuum practice po ng PPST. Yan. So now in relation po sa reclassification, si teacher applicant po, no, tayo po na mag-a-apply for higher position shall be assessed based on the levels of practice expected in a certain career stage in which the position being applied for falls under. So meron po tayong, dahil nga po sistema po ito, no, naglagay po tayo na mga certain teaching position na under sa specific career stages. So halimbawa po, para sa mga teachers 2 to 3, yan. So, meron pong tinatawag tayo na beginning towards proficient. Mamaya po ay, ayan. So, nakita po natin, no, na meron tayong, kumbaga, parang transitory na career stage po, no, para sa kanila. So, sila po ay beginning towards proficient. Bakit po, no? Bigay lang po ako ng konting background po dito sa tinatawag po nating beginning towards proficient. Bakit hindi na lang beginning or bakit hindi na lang proficient? So, dahil po, tinatawid po natin ang mga kasamahan po natin na teachers 1, 2, and 3 papuntang proficient. Hindi po sila totally beginning. Dahil po nabanggit po ni Ma'am Chanda kanina, no po, na yung mga beginning teachers po natin, ang ideally, no, ang na ma-manifest po nila yung mga beginning indicators after po nilang graduate from the teacher education institution. So sila po yung mga nakakuha ng mga na ma-manifest sa kanila yung mga beginning
indicators or competencies po under the beginning career stage. But for our teachers in service, no, tayo po ng teachers 1, 2, and 3, ina-expect po sa atin na tayo po ay nakatawid na, no, from beginning to proficient. So, dahil wala pa naman po tayo ngayong sistema na ina-affirm po talaga na tayo ay mga proficient na ano po. So, tinawag po muna natin in transition, no, na beginning towards proficient. So, sila po yung mga teachers 1, 2, and 3 for now. So, yan po. Ang kanila pong levels of practice, sige, next po natin, ayan, levels 2 to 6 po ang kanilang ipapakita po or i-assess sila dito sa levels na ito, capturing the teacher practice in the beginning towards proficient career stage. So for proficient, ayan, aangat lang po yan ng levels 3 to 7. Yan. And then ang highly proficient naman po natin levels 4 to 8. And ang distinguished ay levels 5 to 9. So ito pong 9 levels na to, no, itong levels of practice ay talagang nakikita natin sa mga classroom observation tools natin. So sa rubric, yan, sa gagamitin pong rating sheet or inter-observer form, doon sa classroom observation natin. Yan. So, importante po na maintindihan po natin itong continuum ng PPST at itong mga levels of practice na ina-expect sa mga position po na ina-apply po, we're applying for. Okay, next slide. All right. So for the classroom observable indicators, no, this will be assessed, no, through our demonstration po nitong mga COIs sa actual classroom observation. So hindi naman po lahat ng 21 COIs kailangan natin mapakita doon sa classroom observation, no, doon sa actual na classroom observation. But for reclassification po, no, 5 COIs ang ating ipapakita sa classroom observation. So, mula teachers 2 hanggang master teacher 5, ito po nakalatag kung ano-ano po ang mga COIs, ano-ano lang, no, ang mga COIs na ating ipapakita. Again, hindi po sa sobra dapat dyan at hindi po babawas po dito sa ating mga naka-indicate na COIs. So, for those applying for teacher 2 position, ayan, ito po ang mga indicators. And then for teacher 3, ito naman, wow, nakalatag po hanggang master teacher 5. Notice po natin, no, if you can notice po, meron po tayong asterisk sa ibang mga indicators, lalo na po, no, yung mga specifically mga indicators po na under domain 3. So for example, sa teacher 2, meron tayong 3.1.2, ganun din po sa teacher 3, and teacher 4, teacher 5, teacher 6, and teacher 7. Sa master teachers 1 to master teacher 1 to master teacher 5, ayan, 3.1.3, 3.1.3, ayan, and then sa master teacher 3 to master teacher 5, 3.1.4 naman. So, ano po ibig sabihin ng mga indicators na to na may asterisk? Ibig sabihin po sa classroom observation, pwede po natin silang palitan ng indicators galing sa strands 3.2, 3.3, 3.4, or 3.5. If si teacher po ay, for example, siya ay madrasa teacher, teacher, SNET, no, kung saan applicable sa kanya or mas appropriate sa kanya yung mga indicators sa mga nabanggit kong strands kanina, yung 3.2, 3.3, 3.4, and 3.5. Now, pag hindi naman po tayo under po sa mga ganitong teachers na may ganitong context po, no, yung madrasa, etc., ang ating pong indicators na gagamitin ay yung nasa 3.1 na strand. So, ito na po yung mga nakalagay sa by default po na nandito sa ating table.
So yan po ang ibig sabihin ng indicator na may asterisk. Next naman, ayan, for non-classroom observable indicators, ayan, so kagaya ng sa COI, 5 din po ang ating i-assess sa inyo po, no, sa ating mga teacher applicants for higher position pagdating po sa non-classroom observable indicators. So as much as possible po, kung mapapansin ninyo yung latag po mula kanina pa po sa COI and ngayon po dito sa NCOI, we made sure po na represented po ang mga domains natin, no, sa PPST, and it captures po the day-to-day work, no, of our teacher. Hindi man lahat ng indicators, no, na nakalagay dito sa ating table, pero may representation po ang mga domains or mga aspects po na ginagawa ng ating mga ninyo pong mga kaguruan. Ayan. So dito po sa NCOI, ayan, makikita nyo may mga asterisk na rin na naman po ulit. Hindi lang isa, meron pong may 2 asterisk. So magkaiba po ang ibig sabihin ng mga asterisk dito sa asterisk po doon sa COI. So dito po sa NCOI, ang mga indicators na may isang asterisk, okay, makikita lang po natin yan sa career stage 3 at sa career stage 4. Hindi po sa lahat ng teacher position, no? Ibig sabihin po, pag isa ang asterisk, ito po ang indicator na i-assess, no, sa portfolio annotation or sa annotation na gagawin ni teacher, na nagagawin po natin kapag po magsasubmit tayo ng MOV na galing po sa ating mga na-prepare pong dati na sa portfolio natin sa PMS or sa RPMS PPST. So yan po yung mga indicators. Bakit po, for example, ang MT1, Career Stage 3, highly proficient po ito, no, ang MT1. Pero pagdating sa annotation at sa MOV, yung 1.2.2 po, yung pang-proficient po ang kanilang ipapakita. Bakit po kaya? Dahil po, hindi pa naman po nila pina-perform yung functions or yung expectations ng isang Master Teacher 1 kasi nag-a-apply pa lang po sila doon. That's why yung mga MOV nila ay yung galing pa po doon sa Proficient Teacher Career Stage. Yun po ang rationale, kaya ganyan po ang ating indicator pagdating po sa annotation ng MOV, no, ng mga nag-a-apply for Master Teacher 1. Ganun din po para sa mga nag-a-apply ng Master Teacher 3 dahil ang Master Teacher 3 ay under distinguished po, no, career stage yung expectation. At hindi pa na-perform iyon ng isang applicant for Master Teacher 3, yung current na career stage po muna niya ang magiging basehan po, no, ng MOV at annotation na kanyang isasabi. Paano po natin yun, no, as teachers na demonstrate nung tayo ay for example, nasa highly proficient teacher. So, yun po ang ibig sabihin ng isang asterisk for this indicator sa NCOI. Now, pagdating po sa 2 asterisks naman, yan, ang ibig sabihin po, ito naman po ang i-assess ng ating mga HRM-PSB pagdating po sa interview or sa behavioral events interview. So, sa BEI, yan, binavalidate po ng mga interviewers natin yung response natin doon sa annotation form. At the same time, ayan, they will also look into, no, kung paano yung past performance natin na kinuwento natin doon sa annotation predicts our future performance. Hence, ito pong mga indicators ay yung doon na po sa career stage ng position na ina-applyan po natin. Kaya po magkaiba po yung career stage pagdating po sa indicators po, no, dito sa mga entry positions po na yan ng career stage 3 at career stage 4. So again, yan po ang ibig sabihin ng mga asterisks dito po sa NCOI. Okay po.
Ayun. Balik lang po ako doon sa COI, may hindi po ako nabanggit na important, no? Gusto lang po namin i-emphasize that sa classroom observation, actual class po, no, ang ating kasama, no, sa classroom observation, yung ating gagamitin po, no, sa ating classroom observation. Actual lesson din po based on the budget of work ng ninyo, ng mga teachers po, no, in the curriculum. So, hindi po tayo kukuha ng ibang mga estudyante. So, kasi gusto po natin na hindi madidisrupt ang ating class sa ating mga eskwelahan. So, kung ano po yung day-to-day po nating ginagawa, hopefully po, no, yun po yung ipapakita natin dito sa ating actual classroom observation for reclassification. So, yun lang po yung hindi ko nabanggit kanina. Okay po, next po tayo. Ayan. So, ita-turn over ko po kayo ngayon ulit sa aking pong kasamahan na si Sir Mon para po i-discuss yung comparative assessment naman after po natin mapakita na, no, ang COI and NCOI through classroom observation, through annotation, and through BEI.